Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng JNE News. Ito, statement of Senate President Tito Soto on the petition seeking to cite him for indirect contempt over his remarks on the Supreme Court ruling on the articles of impeachment filed against VP Sara Duterte. So, I think kahapon nata, yung mga lawyers, grupo ni na Atty. Topacio, Atty. Respicio, nagsampa na ng petisyon sa Supreme Court. Nandun na. Kaya ito, marag, aray nako! Umalma si Senator. Bakit ako lang? Gusto pang mandamay. Sabi niya, I will wait for the Supreme Court copy before I answer, if ever. But what about those? Yun, nag-answer na rin. Ito na yung idadamay niya. But what about those who are aligned with my opinion, such as retired Supreme Court Justice Adolf Asconia, Father Ranhilo Aquino, UP College of Law Association Dean Paulo Yamise, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, and others that pointed out the factual errors of the decision and the possibility of a judicial legislation. Ako lang ba? Ako lang ba? O bakit? Ikaw lang. Ikaw ang paborito ni Atty. Topacio. Depende rin sa ano. Depende rin sa the manner pagpalabas ng opinion. Di ba ganon? Kasi kailangan natin ng critics sa ating buhay. Critics are the unpaid guardian of our souls. Kaya ko, pag may nag-criticize sa akin, hindi sumasang-ayon, nagpapasalamat pa ako. Kaya lang, depende sa pag-criticize eh. May mga nag-criticize na maganda ang dating. Hindi ka masasaktan. Kaya ako, nagpapasalamat ako. Kaya may mga nag-criticize na hindi magandang dating, umaalma ako. Ganon yun. So, bakit itong grupo ni na Atty. Topacio sinampahan ng kaso itong si SP Soto, yung iba na hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Supreme Court, hindi nila sinampahan. Tingin ko dyan, baka ayaw nila ang style ni Soto. Baka tingin nila nga, parang, ito opinion ko lang ito I'm not sure kung anong nakita ng mga abogado. Sobrang yabang naman ito. Parang ganun lang ba? Sobrang yabang. Abogado ba ito? Hindi. Saan ba nag-graduate? One Ball University? Kung magsalita, parang alam niya ang lahat. Ganon. Kaya para tumigil na, kasi ang nakita ni na Atty. Topacio, sumusubra na. May freedom of speech talaga. Pwede tayong magpahayag ng opinion. Baka itong sinasabi niyang mga tao na nagpapahayag ng opinion na hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, baka may paggalang. Maganda ang dating. Kaya okay lang yun. Parte yun sa freedom of expression. Baka ito kay SP Soto, sumusobra na. Na to a point, nasasabihin pa niya na, ito, narinig ko ito si Atty. Harold Respicio. Sabi niya,
Babaguhin daw niya ang konstitusyon ang dahil lang sa hindi niya pagsang-ayon sa Supreme Court ruling. To me, yan ang nakita ko. Yung nang dahil lang sa hindi ka sumasang-ayon sa Supreme Court ruling, babaguhin mo ang konstitusyon. Ako, napailing na lang ako doon. Ano ba ito? To me, sa akin lang sobra na yun. Sobra na. Hindi naman ako abogado. Hindi ko naman alam yung mga indirect contempt na yan. Kaya ako, nagtatapik lang ako, nagpapaliwanag na may karapatan si SP Soto na mag-disagree. Why not? But depende, may mga sino ba? Si Senator Lacson. Ang ganda yung sabi niya. Whether we agree or not, whether there is error or not, whether we must accept and respect the decision of the Supreme Court. Ang galing. Kaya saludo ako kay Senator Lacson yung mga ganong birada ba. Timing. May sense. Dito kay SP Soto. Ano kaya ito? Kailan ang alam ko dito, ang Supreme Court pag-usap-usapan muna bago sila magbigay ng order to comment. And I believe yan, that's due process. Comment. Kagaya yung petition ni Saldico laban kay Boying Rimulya na i-file niya ito I think 1 month or 3 weeks ago. Ayun, napag-usapan na en bank. Inorderan na nila si Ombudsman Boying Rimulya comment within 10 days. Yung petition na parang hindi nasunod ang due process doon sa pagsampa ng kaso kay Saldico. So, good luck na lang, SP Soto. Total, marami man kayong abogado dyan sa, I don't know kung abogado ba sa Senate ang gagamitin o abogado ng Solicitor General. Basta, harapin nyo ang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo giyero. So mo na niyang itsura sa iyang giyero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Kung ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon man na ni si ate ang natagaan og giyero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Pag walo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga kuan, nagtabog sa amo nga makahatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Maura na iyang trabaho, magmuso, gamay, maura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naa tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa. Kay daghan man among kuan, kinahanglanon.
So salamat kaayo. Salamat po salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.